May buntag, Mayor, si Birador. Good morning. Good morning po dito sa inyong mga listeners ba ni or followers and viewers and friends sa Facebook. Sa Facebook. Okay. Regarding magud sa kuan, Mayor, na daghay nang utana sa kuwa, actually wa magkukabalog yun sa puya akong itubag kay mo lagi na ako na lang yun mismo ang ni volunteer mo ani para ipangutana ang regarding atong mga gipang-post po sa Facebook ni Miss Joanna Mabini regarding atong travel ninyo sa Singapore nga niabot og 1.2 million. So dala ang mga documents nga ihang gipang post akong gi-print para makita pud nimo unsa ikasulti nimo aning mga document, Mayor. So gi-post ni sa Facebook ni mismo. Nakakuha na sa wall. Actually no, during sa atong gipahigayon nga press conference the other day, no? The other day. Apparently siguro murag wala si kuan dito, no? Si Joanna. So wala siya malinawan ni ani mga kuan ni mga concerns na ni, no. Gi-explain ako dito nga since August pa nakaplana ni nga trip. Nag-initiate tag mga communication sa Singaporean embassy to arrange a meeting sa HDB nila and sa URA, and kita po nag-arrange po tag courtesy call sa Philippine Embassy to Singapore na to, no? In Singapore. So August pa ni siya, so nagdagan ang communication na, so finally na set na gitong appointments na to with HDB and URA. Ang URA is Urban Redevelopment Authority of Singapore, no. So naset lang na December 5 in the morning ang atong appointment with URA. Tapos and after the appointment, gi-tour kami sa ilang gallery, no. Then on December 6 pod gi-kuan punta sa Housing Development Board. Then in December 5 sa hapon nag-courtesy call mi sa atong Philippine Embassy in Singapore. So anyway, balikan na ako ning ni schedule ni. So kita pod katong na-arrange na tong na-fix na tong schedules sa atong meeting with HDB and URA. Nagsugod na pud tag pananghid sa sa DILG, no, kay namo gid proseso, di man ka basta-basta maka-charge sa government funds kung di ka moagi og pananghid sa DILG. So nag-communicate na ta sa DILG and we propose 14 delegates. Now composed of our city councilors, our city vice mayor, and the executive department heads and officers. So 14 tanan nga delegates. Hoping na i-approve sa DILG ang 14 delegates na pwede mag-charge o government funds. Anyway, di man ta mag-uul sa mag-charge o government funds because naman tayo gitawag nga sa atong budget, proposed budget, which is kaning budget ani previous administration pa nga budget na approved, di ba? Kaning 2013 na may capability building man dito na allocation for for mga seminars, trainings, and mga no. So napay kay ang isa na dugong na akong issue is ngano daw na biyahe napay JO nato nga kailangan sunduhan. Ang atong JO, balikan nato po itong JO nato. Yan, so nasa kuan. Natay kwarta for JO. Galing lang ang appropriation ng atong kinahanglan sila. Di man ta basta-basta makagamit og kwarta nga ibayad dahil sa JO kung di mo agi proseso pod. So di wa ko mag-ul sa JO na delay lang ang uban because ang regular budget for the JO dili makaigo para sa number of JOs nato na dungag, no. So anyway, mauna ang sitwasyon nato. So naghatag tag proposal sa DILG amounting to more or less 1 million kay 14 delegates man. Mo to sultin ako sa press con nga very expensive yun ang mo travel abroad. That's why tingali ang logic sa DILG, ang wisdom nila is i-limit lang sa 5 ang kuan. Pero gina-allow tanan mo biyahe. I-clarify na ko niyo, gina-allow tanan mo biyahe as requested provided only 5 of us ang pwedeng mag-charge sa government fund. So mao na katong time na to gipangutan na ko nimo nga kung so pila gyud ang sa 5 nga nagastos ingon nako sa 5 na maka-charge sa government funds more or less mo total gyud mga minimum 300,000 mo to sulti nako kay expensive gyud magbiyahe pero daghan maputang natun-an didto pod pinaagi na ni nga biyahe na ni. So mao na, so nag-prepare na to daan og mga voucher ga propose tag 40 days. Apparently unfortunately or fortunately ba ni 5 lang ang approve sa DILG, which on December
On November 26, in the afternoon, nag-fax ang DLG. Initially, tulo lang unta. Pero over the weekend, nag-hangyot, reconsideration. Then finally, on December 3 or a day before na schedule na tamo biyahe, nagpadala sila letter approving our request. But again, specifying na 5 lang ang pwede magbiyahe. Ang ako, city mayor, and the vice mayor. Dili pwede magbiyahe. Clarify na ko, pwede mag-charge of government funds. Ang city vice mayor, then ang chairperson sa public works na to, who happens to be Noli Balugo, Councilor Noli Balugo, and the chairperson of the housing and land use plan, considering na ang chairperson na to, si Councilor Ging Tiago, nagsulti na sa una pa nga, dili siya makauban, or nasa yung reason, no? So, ang vice chairperson is si Councilor Jerome Daing Hirang, and then ang city planning and development officer na to si Engineer Ariel Moscara. But the rest of the councilors and the other delegates na nabilong dito sa list na to gihatag sa ilaha, allow gihapon nila magbiyahe provided na dili sila pwede mag-charge Sa o government government funds. So, mao na pasabot na ako kaning sa water voucher ni prepare na to dahan nito nan eh. So, kini Mayor, wala ni siya gi-approve. O kana siya, murag na approve gyapon na siya in principle. In principle. Pero definitely dili na makapasa sa COA. Kaya dili man na siya gi-allow sa DILG nga maka-charge ta sa government funds. So eventually 5 lang gid ang pwede din na ma-charge sa government funds. The rest dili na pwede. Wala siya. So mga kunani kaning klaro ani mo lang ni mga propose ninyo nga mga papers pero pas niya nakaroon kaning amount tapos kaning mga uban. Kana mao man ang mga kuan gyud ang mga kung sa kuan pa cost of plane fare mga yana, di ba? Tapos dapat ay siyempre napagabutado ito. Magastos pa man pa dito, napatay hotel accommodation, napatay allowance dito. Mana based sa kuan nila dire kaning applicable laws nila gi-cite dire. Natay gitawag nila nga per dime unta nga pwedeng ma-charge sa government. Standard na sa ato ang tanan mga government or public officials na sila per dime nga gi-alpha which is $300 per day, no? So mao na nga itong gisunod sa atong propose na budget which nagtotal og mga 1 million plus, no? Which is tama ni 1 million plus. And ako pod gihope na ko nga i-approve ni tanan sa DLG but unfortunately or fortunately for the government wala gi-approve. So mo na ang kanjud. So wala gi siya niabot og 1.2 million. Ang i-charge sa government wala gyud. Pero ang among expense dito, actual expense na to, whether government funds and personal funds, combine na nimo na. Apil. Mo sobra gyud 300,000. Mahal pud gyud sa fund sa mag-travel ka abroad. So ang na-charge lang gyud sa government is 300. 300 plus more or less. More or less 300 plus. Minimum of 300,000 more or less. Mao lagi na siya. Anyway, kan tanan mo agi man ni COA. Dili man ni makalusot sa COA ni mga vouchers nato nga ipag-liquidate nato ni atong travel. Dili man nakalusot kung wala kay mga supporting documents ani. So katong first letter ninyo Mayor nga tong request ninyo nga 3 lang ang gi-allowed. Mao na ning tubag sa nga bali lumabas nga 5 ang aprobahan no allowed mag-charge. But the rest may pursue the trip provided na dili sila pwede mag-charge sa government funds. Okay. So katong mga uban di gid to government fund ang ilahang dili gid to mga government funds na kay personal na gito nila. We hope na unta pwede pero dili makita unfortunately sa inyo pero fortunate sa government. Okay. So mo to mga igala no ang explanation ni Mayor regarding aning nilabas karon nga mga dokumento nga ingon niya in principle approved pero mao lagi to in principle approved siya. Dili siya in principle approved pero mao ni atong gi-prepare na documents in anticipation na ma-approve tanan. Lagi murag by anticipating lang nga ma-approve unta pero wa gid siya na-approve. Wala man siya ma-approve. So dili ni siya approve nga mga gi-prepare nga documents kay dili wala gid gi-allowed sa tuang kining gitawag nato nga DILG ang mo biyahe nga more than 5 nga ma-charge sa government funds. So dungag pud nako wala po ta mag-uol nga ning propose nato nga budget because naa magid ni siya naka-allocate man ni daan ni siya kani nga propose nga budget na ni so gipa-earmark nato daan siya mao na gipa-earmark daan and then
ang atong concern pod mga bonus sa atong mga cash gift, additional cash gift sa atong mga empleyado pati JOs na may naka-allocate na pod nga pondo. And katong pang sweldo sa mga JO nato na po naka-allocate na kwarta daan. So dili ta mag-goal sa wala ta as the mayor, wala ko mag-goal nga bisag i-pursue nato ning kaning hopefully kaning 14 delegates dili makaapekto sa pangsweldo nato sa atong mga Sa paludlalan sa JO. Tuang City. Ang kuan lang nandali lang to sa JO na ang uban because nag-realign pa tag mga kuan Mga funding. funding. So sa imong kanang mayor katong inyong pagbiyahe dito sa fruitful gito siya nga para ma-apply gud nato diri sa Daghang gyud tag kuan na open up ang eyes sa atong mga kuan kauban pati sa kuha mismo kay the first time I went to Singapore gyud sa una pa nakita na nako na kuan gyud mo ni ang ideal for Matipod no labi na karon nga growing city pa ta. Oh, so kuan gwapo nato i-learn ang ilahang kuan sana method nila ilang the way nila gi-develop ang ilang city. Full of parks, full of greeneries. So bugnaw sa mata. Mutuyo kag Singapore bugnaw ay imong mata permi. Labi lang napay mo agi dito nga nga bugnaw po ang mata. Kato lang mayor no kay ako na aware lang ko ani magud nga mga pangutana sa Facebook regarding sa akong mga followers kay nag-away na gani dito ang uban tang tinubagay na og di na pud maayo ang mga salita no. Sa mga higalan ako sa FB muna si Mayor Carlo Luis Peralta Batman Rabat ang atong halangdong mayor ni atong syudad sa inyo naga istorya na mismo